Magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba yung ating aabangan sa ating buhay at ministeryong Kristiyano sa linggong ito? Halimbawa, sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, masasaksihan natin ang isang maharlikang kasalan. Kaninong kasalan ito? At anong mga pagpapala ang tatamasahin natin sa kasal na ito? Abangan natin yan. At alamin natin yan sa 10 minutong pahayag na may temang awit tungkol sa hari o kasal ng hari. At sa maging mahusay sa ministeryo, abangan din natin yung ating mga estudyante sa kanilang mga bahagi. Makibagay. Paano nila ito magagawa kapag nagpapa-totoo? Tingnan din natin kung paano nila maipapakita ang maging matapang, pero magalang pa rin at maingat. At sa huling programa ng ating pagpupulong, sa pamumuhay bilang Kristiyano para sa mga may asawang tulad ko. Bakit mahalaga na patuloy na magpakita ng pagmamahal sa asawa mo? At sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, pag-aaralan natin ng karugtong na Kabanata Gs. Tiyak na excited na tayong lahat na mapakinggan ang lahat ng ito. Para di na tayo manabik, simulan na natin ang 10 minutong pahayag na may temang awit tungkol sa kasal ng hari. Bahagi ito sa atin ni Brother Kimuel Simon. Ayon sa survey, ang average time ng paghahanda ng mga magkasintahan para sa kanilang kasal ay umaabot ng 6 to 12 months. Dito ay pinag-uusapan nila at pinaghahandaan kung kailan na eksaktong kasal, saan venue, sino mga imbitado, at iba pa. Pero alam niyo ba mga kapatid at mga kaibigan na mayroong isang napaka-espesyal na kasalan na kung saan ay mahigit na 2,000 taon nang inihahanda. Oo, 2,000 years na itong inihahanda. At malapit na magkaisang dibdib ang nobya at ang nobyo. Para malaman natin ang buong detalye tungkol sa espesyal na kasalang ito, pag-usapan natin ang isang awit. Ito ay awit tungkol sa kasal ng hari. Aalamin natin kung sino ang ikakasal, kailan magaganap ito, at kung ano ang magiging epekto nito sa bawat isa sa atin. Pag-usapan natin ang una. Sino ang nobyo at ang nobya? Basahin natin ang unang teksto natin sa Apokalipsis 21:2. Apokalipsis 21:2, ganitong sabi. Nakita ko rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa ng langit mula sa Diyos at nakahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nakabihis para salubungin ang mapapangasawa niya. Ayon sa teksto, tinukoy ang nobya bilang isang banal na lungsod o sa ibang salita, ang bagong Jerusalem. Ano ibig sabihin nun? Ang ekspresyong bagong Jerusalem ay kumakatawan sa grupo ng mga tagasunod ni Jesus na pupunta sa langit para makasama niya na maghari sa kaharian ng Diyos. Sa Apokalipsis 21:11, inalarawan din ang bagong Jerusalem na nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos at ito ay nagniningning na katulad ng batong haspe. Ginamit ang paglalarawang iyon dahil magaganap ang kasalan sa langit at ito ay maharlikang kasalan. Karagdagan pa, inalarawan din ng nobya na banal, walang kapintasan at walang dungis. Tungkol naman sa isusuot ng nobya, ano naman ang kanyang isusuot? Ito ay nagagayakan ng malinis at mainam na lino na kumakatawan sa matuwid na magawa ng makasagisag na nobya. Nilarawan din ng nobya na banal dahil ito ay pinahiran ng banal ng Espiritu ng Diyos na merong makalangit na pag-asa. Kaya sa madaling salita, ang nobya ay ang kumakatawan sa 144,000. Ngayon naman ay kilalanin natin ang nobyo. Sino siya? Basahin natin ang awit 45:13-14. Awit 45:13-14, ganitong sabi. Sa loob ng palasyo, ang anak ng babae ng hari ay napakaganda. Ang damit niya ay napapalamutian ng ginto. Ihahati siya sa hari, suot ang damit na maganda ang pagkakahabi. Ang mga kasamahan niyang dalaga na sumusunod sa kanya ay dadalhin sa harap mo. Oo, ang nobya o ang nobyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya din ang hari na binabanggit sa binasa nating teksto na kung saan ay ihahatid sa kanyang nobya upang kanyang papakasalan. Kailan naman magaganap yung kasalang iyon? Bago dumating ang digmaan ng Armageddon,
Aakyat muna sa langit ang lahat ng kabilang sa 144,000 o ang makasagisag na nobya. Pero sa pag-akyat na lang na iyon, ay hindi pa agad magsisimula yung kasalang iyon. Kailan yung eksaktong magaganap? Basahin naman natin ang binabanggit sa awit 45, 3 and 4. Awit 45, 3 and 4, ganito ang sabi. Isukbit mo sa tagaliran mo ang iyong espada o makapangyarihan. Taglay ang iyong dangal at karalagan. At sa karalagan mo ay humayo ka at magtagumpay. Sakay ng iyong kabayo ay ipakapaglaban mo ang katotohanan at kapakumbabaan at katwiran. At ang kanang kamay mo ay makagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Sa diwa, magaganap ang kasalan pagkatapos ng Armageddon, na kapag natalo na ni Jesus at ang nobya, ang lahat ng kaaway ng Diyos dito sa lupa. Kaya para mas maintindihan pa natin ito, tingnan natin yung unang larawan. Ayan, makikita natin sa larawan na si Jesus at ang nobya na kumakatawan sa 144,000. Para sa mga mahal naming bisita, hindi ito isang literal na kasalan, kundi isa itong paghahalin tulad o paglalarawan dahil magsasama at magkakaisa si Jesus at ang 144,000 sa langit para tuparin ang layunin ng Diyos. Sa literal na kasalan, ang mga imbitadong bisita ay nakakuha ng mga souvenir o kaya ng mga giveaways. Dito naman sa espesyal na kasalang ito, ano naman yung mga pagpapala na makuha ng bawat isa sa atin? Basahin natin ang awit 46, 8-11. Awit 46, 8-11. Ganito ang sabi. Hali kayo at masdan ninyo ang mga ginagawa ni Jehovah, ang kamanghamanghang mga bagay na ginagawa niya sa lupa. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa, binabali niya ang pana at dinudurog ang sibat. Sinusunog niya ang mga karawahing pangmilitar. Magpasakop kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Dadakilain ako sa gitna ng mga bansa, dadakilain ako sa lupa. Si Jehovah ng mga hukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob, ang ating ligtas na kanlungan. Dahil natapos na ang Armageddon at naikasal na ang nobyo at ang nobya, dito ay tatamasahin na sa buong lupa ang lubos at kesaya-sayang kapayapaan. Dito ay mawawala na ang kasalanan at magkakaroon na ng mas mabuting kaugnayan ng Diyos at ng tao, mawawala na rin ang pagdurusa, lalong-lalo na ang kamatayan. At para mas maibagin pa natin kung ano yung magiging buhay natin sa hinaharap, tignan natin yung isa pang larawan. Diyan nakikita natin na mayroong malinis at magandang kapaligiran. May kita rin natin ang mga maamo at masiyahing tao. Magkakaroon na din ng saganang pagkaing masusustansya, perpektong kalusugan at marami pang iba. Kaya talagang napakaganda ang buhay na naghihintay sa atin kapag nakasal na ang nobyo at ang nobya. Kaya bilang repaso doon sa pinag-usapan natin, nakilala natin na si Jesus at ang 144,000, ang nobyo at ang nobya, at ang kasalan ay magaganap pagkatapos matalo ng kaaway ng Diyos dito sa lupa at magtatamasa tayo ng lubos na kapayapaan at perpektong buhay. At dahil nalaman natin ang ulat na ito, ano naman yung dapat na maging epekto nito sa bawat isa sa atin? Merong personal na tanong sa bawat isa sa atin sa ating workbook. Pwede nating i-check. Ganito ang tanong, ang sabi, napapasigla ba ako na sabihin ang mabuting balita tungkol sa ating Hari sa Jesucristo? Para masagot iyan, basahin natin ang binabanggit ng awit 45:1. Awit 45:1, ganito ang sabi, ang puso ko ay napukaw ng isang mabuting bagay. Sinasabi ko, ang awit ko ay tungkol sa isang hari. Ang dila ko nawa ay maging panulat ng isang dalubhasang taga-kopya. Nabasa natin dito na ang salimista ay naantig at napukaw ang kanyang puso dahil sa pagkakaalam na mabuting bagay. At dahil doon, na hindi niya na mapigil yung kanyang sarili na sabihin sa iba yung nalaman niyang iyon.
Kaya tayo dinawa, magninga sa atin o kumulo sa ating damdamin ang mabuting balitang ito at walang makapigil sa atin na sabihin ito sa iba kahit sino man ang pumigil sa atin na merong isang napakagandang gobyerno at pag-asang naghihintay sa atin kapag naikasal na ang nobyo at ang nobya. Balik natin sa chairman. Maraming salamat, Brother Simon, sa nakapagtuturo at nakapagpapatibay na pahayag. Masaya tayo dahil sa pagkatapos ng Armageddon at pagka naikasal na ang hari at ang nobya, tatamasahin sa buong lupa ang lubos at kasayasiyang kapayapaan. Muli, maraming salamat po, Brother Simon. Ngayon, dako na tayo sa pagtalakay ng espiritual na hiyas. Bahagi naman sa atin ito ni Brother Leonides Rabanes. Pakisuyo po. Nais muna natin basahin ang Awit 45:16. Sino po ang gustong bumasa? Sister Relox? Ang mga anak mo ang hahalili sa iyong mga ninuno. Haatasan mo sila bilang matataas na opisyal sa buong lupa. Salamat. Ang tanong, ano ang matutuhan natin sa tiksong ito tungkol sa buhay sa paraiso? Sister Maricar Tranquilino? Na magiging organized po yung lahat ng bagay kasi magkakaroon ng mahuhusay na lalaking mag-aasikaso sa mga pangangailangan ng tao. Wala na pong korupsyon, wala na rin pong tiwali kasi sisiguruhin ni Jesus at nung kanyang 144,000 na maayos ang mga bagay-bagay. May karagdagan pa? Kung wala na, dadako tayo sa pangalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Homok, Fi? Sa 45:10 po, binanggit yung katangian na magbigay pansin at makinig. Sa reference, binanggit na yung pagbibigay pansin at pakikinig, hindi lang pala basta pakikinig sa pamamagitan ng tenga, kundi ng ating puso, taglay ang pagbubulay-bulay. Nais kong pasulungin yung katangiang ito, lalo na kapag dumadalo sa mga pulong at konbensyon, kasi may tendency tayo na madali tayong madistract sa mga nakikita o naririnig natin sa paligid natin. Pero yung mabuting katangiang ito yung tutulong sa akin upang makapag-focus at huwag magpagambala upang lalo ako makinabang sa mga pagtuturo ni Jehovah. Salamat. Sister Spirulina Rabanes? Sa awit 40, binahayo si Jesus upang ipakipaglaban ng katotohanan, kapakumbabaan at katwiran. Talagang makikita po sa mga gagawin niya sa hinaharap bilang hari ang mga katangiang iyon. Kaya naman, bilang mga tagasunod niya, dapat din natin siyang tularan at itaguyod ang katotohanan, kapakumbabaan at katwiran. Magagawa po natin ito kung magiging masigasig tayo sa pagsunod sa utos niya na patuloy na ihayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Salamat. Sister Homok, Mariel? 47:1 po, binanggit po doon na yung pagpalakpak ng mga kamay para purihin si Jehovah. Ayon po sa reference, ito po ay kapahayagan ng kagalakan, taglay ang pasasalamat. Paalala po ito sa akin na isang way para purihin si Jehovah ay ang laging pagiging mapagpasalamat sa lahat ng tulong at pagpapala niya sa akin araw-araw. Kaya gusto ko pong pagsikapang laging isama sa prayers ko, yung pasasalamat kay Jehovah at gamitin ang lakas at panahon ko para sambahin siya. Salamat. Tawag tayo sa Zoom, sa screen ni Babe Samson. Natutuhan ko naman sa awit 45:9 na yung reynang tinutukoy dito ay ang asawa ng dakilang hari si Jehovah, yung makalangit na bahagi ng organisasyon ng Diyos, na bagaman hindi iginawad ni Jehovah yung autoridad na mamahala sa kanila bilang mga hari, pero nakikigalak sila doon sa kasalang magaganap sa hari kay Jesus at doon sa kanyang nobya na 144,000. Salamat. Sister Dom. Sa awit 46:1, nakatulong po sa akin na si Jehovah lagi siyang nagiging kanlungan at kalakasan para sa akin. Isang tulong na kaagad na masusumpungan sa panahon ng mga problema sa pamagitan po ng panalangin dahil laging handa siya at gusto niya akong tulungan na matiis ang anumang sitwasyon na papaharap po sa akin. Salamat. Sister, Brother JS Gumila.
Nagustuhan ko po ang 46:1-3 dahil kahit po na may mga problema tayo, dapat po na hindi tayo matatakot. Alam po nating tutulong sa atin ang Diyos na Jehovah, kaya dapat po na magtiwala po tayo sa Kanya. Salamat. Sister Sheila Navarez. Sa 45:2 po, pinapahiwatig po ng tekstong ito bilang hula po na ang Mesyas ay magsasalita ng may panghalina sa kanyang mga labi, ano pat gumagamit ng maririkit na mga salita. At tinupad po ito ni Jesus na mababasa sa Lucas 4:22 sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapanapanabik at buhay sa kanyang mensahe habang tinuturo niya ang mga katotohanan. Kaya tinawag din po siya bilang dakilang guro na nabuhay sa lupa. Kaya motivation po ito sa atin na tularan ang perpektong parisa na iniwan sa atin ni Jesus. Salamat. Sister De La Cruz, Rhoda. Nakapagpapatibay po yung 46:1-3. Pinapakita lang po nito na mahalaga kay Jehovah ang bawat isa sa atin. Nagmamalasakit siya at gusto niya tayong tulungan. Gusto ni Jehovah na mapanatag tayo dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya kapag nakapokus tayo sa ganong mga pagpapala, mahaharap natin maging yung pinakamatinding pagsubok. Salamat sa puntong yan. Sister Ongkinko. Dito po sa 45:7, pinakita dito na mahalagang ibigin natin ang katwiran at kapuotan ng kasamaan. Kaya nais ko na hindi lang mamuhay ibigin ang katwiran, kundi mapuot sa masama. At magagawa ko lang po ito kung mananatili akong may matalik na ugnayan sa Diyos na Jehovah at gayon din yung pananatili sa kanyang organisasyon para maikapit ko ang katwiran at mapuot sa masama. Salamat po. Sister Moyo. Lynn. Nagustuhan ko itong nasa 41:4 dahil ang tekstong ito ay sumasaklaw sa dalawang bagay, sa pagsamba at pamamahala. Dito may isang ilog na nagdudulot ng pagsasaya sa lungsod ng Diyos na kumakatawan sa kaharian at pamamahala. At sa banal at maringal na tabernakulo ng kataas-taasan, kumakatawan ito sa dalisay na pagsamba. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na Jehovah dahil nasa dalisay ako na pagsamba at nagtitiwala sa pangako ng kaharian na malapit ng mamahala dito sa lupa. Kaya pribilehiyo kong tulungan ng iba na malaman ang katotohanan ito mula sa salita ng Diyos. Salamat. Sister Homok Jennifer. Sa lumalapit po na malaking kapighatian, napakaganda po ng teksto ng 46:7 na sabi po, si Jehovah ang kasama natin na siyang may mga hukbo. Dahil ayon po sa konteksto dito po sa Roma 8:31 na wag po tayong matakot o masindak, sabi ng Diyos na Jehovah, dahil kasama natin siya saan man tayo magpunta. Kaya ano man yung atas po na mayroon po tayo ngayon, medyo mahirap po ang gawain at madami pong mga problema, pero andyan po ang Diyos na Jehovah na tutulong sa atin. Salamat. Sister Loreto. Na-inspire naman po ako dito sa 45:17. Sabi po dito, ipaalam ko ang pangalan mo sa lahat ng darating na henerasyon. Kaya napakalaking pribilehiyo po para sa akin na mapabilang sa pambuong daigdig na nangangaral ng mabuting balita kasama na po yung pagpapakilala sa pangalan ng Diyos na Jehovah. Lalo na po sa mga taong walang kaalam-alam tungkol kung sino ang tunay na Diyos. Kaya pagsusumikapan ko po talaga na sa abot ng aking makakaya na patuloy na ipakilala ang Diyos na Jehovah. Salamat. Brother Ongkinko. Ito sa 285 times na ginamit sa Biblia at pag binaalala natin ito, ang kakampi natin si Jehovah tapos ay yung milyon-milyon mga anghel. Si Jehovah lang panalo na tayo at kasama pa natin mga anghel. Kaya wala tayong dahilan na matakot ano man ang problema ang kaharapin natin. Salamat po. Kung wala na, salamat po sa inyong mga nakapagpapatibay na komento. At yung iba na gusto pa sanang tumaas, pinapahalagaan po yun. Next time. Maraming salamat po, Brother Rabane, sa pagtalakay ng espiritual na hiyas. Ganon din naman sa ating mga kapatid na naghanda ng kanilang mga hiyas. Ngayon ay nasa huling bahagi na tayo
ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito yung pagbabasa ng Biblia. Ang naka-schedule na babasahing teksto ay ang awit 47:1 hanggang 17. Babasahin sa atin ito ni Brother Froilan Rodriguez. Ang puso ko ay napukaw ng isang mabuting bagay. Sinabi ko, ang awit ko ay tungkol sa isang hari. Ang dila ko nawa ay maging panulat ng isang dalubhasang taga-kopya. Ikaw ang pinakamakisig sa mga anak ng tao. Kahali-halina ang mga salitang lumalabas sa mga labi mo. Kaya ang pagpapala sa iyo ng Diyos ay magpakailanman. Isukbit mo sa tagiliran mo ang iyong espada, o makapangyarihan, taglay ang iyong dangal at karilagan. At sa karilagan mo ay humayo ka at magtagumpay. Sakay ng iyong kabayo ay ipagkipaglaban mo ang katotohanan at pakumbabaan at katwiran. At ang kanang kamay mo ay magagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Ang mga palaso mo ay matutulis at nagpapabagsak sa mga nasa harapan mo. Tumatagos ang mga ito sa puso ng mga kaaway ng hari. Ang Diyos, ang trono mo magpakailanman, ang sentro ng iyong kaharian ay sentro ng katwiran. Inibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya naman, ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kagalakan, nang higit kaysa sa mga kasamahan mo. Ang lahat ng damit mo ay pinabanguhan ng mira at aloe at kasya. Pinasasaya ka ng mga instrumentong de cuerdas mula sa maringal na palasyong garing. Ang mga anak na babae ng mga hari ay kabilang sa mga pinarangalang babae sa palasyo mo. Tumayo ka sa kanan mo ang reyna na may palamuting ginto ng Ophir. Dinggin mo, o anak na babae, magbigay pansin ka at makinig. Kalimutan mo ang bayan mo at ang sambayan ng iyong ama. At ang hari ay mananabik sa kagandahan mo. Siya ang Panginoon mo, kaya yumukod ka sa Kanya. Darating ang anak na babae ng Tiro na may dalang regalo. Susuyuin ka ng pinakamahiyayamang tao sa loob ng palasyo. Ang anak na babae ng hari ay napakaganda. Ang damit niya ay napapalamutian ng ginto. Ihatid siya sa hari, suot ang damit na maganda ang pagkakahabi. Ang kasamahan niyang dalaga na sumusunod sa kanya ay dadalhin sa harap mo. Ihatid sila ng may pagsasaya at kagalakan. Papasok sila sa palasyo ng hari. Ang mga anak mo ang halili sa iyong mga ninuno. Aatasan mo sila bilang matataas na opisyal sa buong lupa. Ipaalam ko ang pangalan mo sa lahat ng darating na henerasyon, kaya pupurihin ka ng mga bayan magpakailanman. Maraming salamat po, Brother Rodriguez. Sisikap sa paghanda ng inyong hagi. Tinignan po natin si Brother Rodriguez sa Aralin 5 ng brochure na pagtuturo, tumpak na pagbabasa. Binanggit dito kung ano yung gagawin. Basahin ng malakas at eksakto kung ano ang nasa pahina. Merong 3 paraan na binanggit dito, mga kapatid. Una, maghandang mabuti. Bigkasin ng tama ang mga salita. At yung ikatlo, magsalita ng malinaw. Meron ding tip na binigay dito, mga kapatid. Hilingin sa isang kaibigan na subaybayan ang pagbabasa mo at sabihin sa iyo kung may nabasa kang mali. At nagawa ito ni Brother Rodriguez. Nakita natin yung kanyang pagsisikap na maghandang mabuti at magampanan ang kanyang bahagi. Maraming salamat po. Ngayon ay dako na tayo sa ikalawang programa ng ating pagpupulong sa maging mahusay sa ministeryo. Ready na at excited na yung ating mga estudyante na gampanan yung kanilang mga atas. At meron itong 3 bahagi. Simulan natin ang una. Pagpapasimula ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo. Bahagi ito sa atin ni Sister Beryl Balingit at ang partner niya ay si Sister Sarah Jane Felicitas. Pakisuyo po. Hi, may nakaupo ba dito? Wala naman po. Dito na lang po kayo.
Salamat ha, wala na kasing ibang maupuan eh. Pwede maging masaya ang iyong pamilya? Posible pa ba ngayon? Opo. Actually, yung brochure po na to, naglalaman po to ng mga payo mula sa Bible na pwedeng sundin ng bawat miyembro ng family para maging masaya yung pamilya niya na. Pakita ko po sa inyo saglit. Bigay ko na po ito sa inyo. Ako po pala si Beryl. Po. Ate Sara na lang. Galing, may mga tao pala na nagsishare ng ganito. So, Beryl, ano sabi ko dito? Buti pumunta ko rito kasi ang init sa labas eh. Alam mo yun? Kaya nagpa-aircon muna ako. Oo nga po, mainit. Kaya nung panahon kasi namin, hindi naman ganito katindi ang init eh. Siguro, Beryl, ang Diyos pinaparusahan niya yung mga tao kasi sinisira ang kalikasan. Baka sa susunod na mga taon, masisira na at wala na tayong matitirhan. Nakakalungkot nga po, Ate Sara, na nasisira na ng mga tao yung lupa natin. Pero alam niyo po ba, Ate Sara, na may assurance yung Bible na yung Diyos hindi nahahayaan na tuluyang masira ng tao yung lupa. Pakita ko sa inyo, Ate, yung isang teksto sa Bible. Ito po nasa Ecclesiastes 1 verse 4. Sabi po dito, isang henerasyon ang lumilipas at isang henerasyon ang dumarating. Pero ang lupa ay mananatili magpakailanman. Napansin niyo po, Ate Sara, dun sa teksto, ano raw po yung mangyayari sa lupa o sa mundo natin, gaano man katagal na panahon yung lumipas? Sabi diyan, ang lupa hindi ay mananatili na magpakailanman. Tama po. Hindi po hayaan ng Diyos, Ate Sara. Siya po yung lumikha ng lupa, kaya hindi niya hayaan na tuloy nitong masira ng mga tao dahil sa polusyon, sa digmano, iba pang bagay. Sa tingin niyo, Ate Sara, mag-aalala pa po ba tayo kung may matitirhan pa tayo sa susunod na mga taon? Hindi na. Assuring nga. Tama po kayo. Pero gaya po ng sabi niyo kanina, meron ng damage na nagawa yung tao dito sa lupa. At actually, Ate Sara, ang good news, may solusyon din yung Diyos dyan. Next time, Ate, yan naman yung pag-usapan natin. Oo, sige. Paano ko kaya kayo posibleng makontak ulit, Ate, para sa susunod mag-usap tayo ulit? Sa messenger ko na lang. Ito search mo. Maraming salamat po, Sister Beryl Balingit. Ganun naman sa iyong partner na si Sister Felicita sa inyong mahusay na pagganap ng inyong bahagi. Tinignan natin si Sister Balingit sa Aralin 1 sa ating brochure na mahalin ang mga tao sa paksang may interes sa kausap, pakibagay. Binanggit dito na huwag mong ipilit na ipakipag-usap ang paksang pinaghandaan mo. Gumamit ng paksa na posibleng iniisip na iba sa panahong iyon. Nakita natin na yung pinaghandaang paksa ni Sister Balingit ay tungkol sa pamilya. Gamit yung brochure na pwedeng maging masaya ang iyong pamilya. Bagamat nagandahan yung kausap niya doon sa paksang ito, pero nakita natin, hindi pinilit ni Sister Balingit yung paksang pinaghandaan niya. Gumamit siya ng paksa batay doon sa pangangailangan o iniisip ng kausap niya nung time na iyon. Nababahala kasi yung kausap niya na yung magiging kalagayan ng mundo dahil sinisira na ito ng mga tao. Kaya ano yung ginamit ni Sister Balingit? Ginamit niya yung paksa o yung teksto sa Ecclesiastes 1:4 na mananatili ang lupa magpakailanman. So nakita natin na nakibagay si Sister Balingit. So sa part natin, binanggit dito kung ano yung pwede natin gawin. Maganda yung suggestion dito, mga kapatid. Binanggit dito na pag-isipan kung ano ba ang laman ng balita at kung ano yung pinag-uusapan ng mga kapitbahay ko, katrabaho o kaklase. O yun po yung pwede natin gawin. Kaya sa kabuuan, maraming salamat, Sister Balingit, sa iyong mahusay na bahagi. Ngayon ay nasa ikalawang estudyante na tayo. Pahayag po ito. Ang tema, ano ang ibig sabihin ng awit 46:10? Tawagin natin si Brother John Mark Cayago. Ang mga awit ay bahagi ng tunay na pagsamba na nagbibigay ng papuri sa Diyos ni Jehovah. Sa katunayan, ang aklat ng mga awit sa Biblia ang pinakamalaking aklat na binubuo ng 150 mga kabanata. At sa po sa mga kabanatang ito, yung awit kabanata 46, yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Pakasuyo po sa inyong mga Biblia, mga kapatid, sa awit kabanata 46, talata ay 10. Awit 46, talata 10, ganito po yung binabanggit. Magpasakop kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Dadakilain ako sa gitna ng mga bansa, dadakilain ako sa lupa.
Sa ibang salin ng Biblia, binanggit po yung unang bahagi ng teksto na tumahimik kayo at alamin na ako ang Diyos. Dahil dito, inakala ng iba na isa itong utos na dapat maging mapagpitagan o di naman kaya manahimik na lang sa mga simbahan. Pero ito po ba yung kahulugan ng tekstong ito? Ibig sabihin din po ba nito, pinipilit o pipilitin ng Diyos sa mga tao na magpasakop sa Kanya at nakilalanin Siya? Di, para masagot po natin yung mga tanong na iyan, tingnan natin mga kapatid yung binabanggit ng isang referensya, yun din ng isang kaugnay na teksto sa Biblia. Doon po sa referensya, ganito yung binabanggit mga kapatid. Ang pananalitang Hebreo na isinaling magpasakop kayo at kilalaning ako ang Diyos ay isang paghimok. Pansinin, isang paghimok ng Diyos ni Jehovah sa mga tao ng lahat ng bansa na tigilan na ang paglaban sa Kanya at kilalaning Siya lang ang dapat mamahala sa buong mundo. Oo, hindi pinipilit ng Diyos ni Jehovah ang mga tao na magpasakop sa Kanya o nakilalanin ng otoridad Niya. Sa halip, hinihimok Niya sila na gawin ito. Hinihimok din Niya silang tigilan na ang paglaban sa Kanya. Ganitong paghimok din mga kapatid yung mababasa dun sa isang kaugnay na teksto sa Awit Kabanata 2, talata Aegis, kung saan namanhik o hinimok ng salmista ang mga hari at mga hukom na makinig sa babala at gumamit ng kaunawaan. Oo, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng mga kumakalaban sa Kanya na magbago ng isip at tanggapin ang kaharian Niya. Ano po ba yung pagpapala kung ang isa ay kumikilala sa otoridad ng Diyos na Jehovah? Sa diwa ng Awit 2, 11 at 12, magiging masaya sila at panatag. Bakit? Dahil nanganganlong sila sa Diyos na Jehovah. Kamusta naman po yung mga kumakalaban sa otoridad ng Diyos na Jehovah? Sa Kabanata 2 din ng mga awit, nangangako ang Diyos, nakikilos Siya laban sa mga kumakalaban sa Kanya. Noon, dinakila ang Diyos ni Jehovah nang gamitin Niya yung Kanyang kapangyarihan laban kay Paraon at sa mga Ehipsyo para protektahan ang Kanyang bayan ng Israel. Pero sa hinaharap, gaya po ng binabanggit ng ikalawang bahagi ng awit 46:10, higit pang dadakilayan ng Diyos ni Jehovah kapag ang lahat ng tao ay nagpasakop na sa otoridad Niya at sumasamba na sa Kanya. Kaya sa tulong po ng referensya, ganun din ng isang kaugnay na teksto sa Biblia, di po ba mas naunawaan natin mga kapatid, yung kahulugan ng awit 46:10? Hinihimok ng Diyos na Jehovah ang mga tao na sambahin Siya at kilalaning Siya lang ang dapat mamahala sa buong mundo. Makapangyarihan ng Diyos na Jehovah at may otoridad Siya at dapat itong kilalanin ng mga gustong mabuhay magpakailanman. Pero bakit po ba natin ito pinag-uusapan mga kapatid? Ano po ang aral yung matututuhan natin dito? Kanina, sa pasimula, nabanggit po natin na yung mga awit, bahagi ito ng pagsamba natin sa Diyos ni Jehovah at nagbibigay ito ng papuri sa Kanya. Sa isang referensya, binanggit po yung awit Kabanata 46, isa itong himno na pumupuri sa kapangyarihan ng Diyos na tagapagtanggol ng bayan niya. Kaya kapag inaawit ng Diyos o inaawit ng mga bayan ng Diyos, yung awit na ito para sa Diyos ni Jehovah, pinahayag nila yung kanilang tiwala sa kakayahan ng Diyos ni Jehovah at kapangyarihan niya na protektahan sila at tulungan. Ipinapaalala sa kanila ng mga awit na ito na lagi nilang kasama ang Diyos ni Jehovah. Kamusta naman po tayo? Tinutulungan pa rin ba ng Diyos ni Jehovah mga lingkod niya sa ngayon? Oo naman. Sa Hebreo 13:6, pinatibay pa nga ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano na umasa sa tulong ng Diyos ni Jehovah. Kaya kung paanong prinotektahan ng Diyos ni Jehovah ang bayan niya noon laban sa mga kaaway na bansa, makakaasa rin tayo sa tulong ng Diyos ni Jehovah. At ang mga awit na ito, gaya po ng awit Kabanata 46, ay magpapatibay sa tiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos na protektahan tayo. At kung bubulay-bulayin natin mga kapatid ang mga awit na ito, gaya po ng binabanggit ng huling teksto natin sa awit 26:1, tutulong ito sa atin na gawing kanlungan at lakas ang ating Diyos na Jehovah, ang Diyos na handang tumulong kapag may mga problema. Maraming salamat, Brother John Mark Cayago, sa nakapagtuturong pahayag. Tinitingnan natin si Brother Cayago sa Aralin 18 sa paksang May Matututuhan sa brochure na pagtuturo. May bago ba tayong natutuhan dun sa pahayag ni Brother Cayago? Oo. Dun sa awit 46:10, binanggit niya na akala ng iba na ang ibig sabihin nito ay dapat na manahimik na lang tayo dahil pinipili tayo ng Diyos na magpasakop sa Kanya. Pero nalaman natin doon sa pahayag niya na hindi ganoon, kundi isa itong paghimok na kilalanin ng Diyos na Jehovah. Ang ganda nun, ano? Naikapit din niya yung point number 3. Ipakitang makakatulong ang mensahe mo kasi sa huli, nagbigay siya ng application at lesson na makakatulong sa atin ngayon. Kaya maraming salamat, Brother Cayago, sa nakapagtuturong pahayag. Ngayon ay dako na tayo sa ating huling estudyante. Ipaliwanag ang paniniwala mo.
pagtatanghal ito. Tema, ano ang tingin mo sa homosexualidad? Tawagin natin si Sister Ann Mariel Homok at si Sister Liwayway Arguelles. Pakisuyo po. Ma'am? Pasok. Ano yon? Ma'am. Ito po pala yung letter, ma'am, na ibibigay ko po sa HR tungkol sa hindi ko po pag-attend ng company event natin next weekend. Sana po mabasa niyo po muna. Sige, lagay mo na lang dyan. Kasi lagi ka namang hindi sumasama sa mga events natin, di ba? Ang totoo, ma'am, dito sa letter na to, nakalagay po yung paliwanag based sa natutunan ko po sa Bible, kaya hindi po ako makaka-attend dun sa company event natin next weekend. Gusto niyo pong basahin? Sabi ko, wag na nga, di ba? At saka ano ba kasing problema sa Pride Month? Galit ka ba sa mga homosexual? Ang dami ko pa ng mga kaibigang ganun. Okay naman sila. Wala namang problema, mababait sila. Ang totoo, ma'am, hindi po ako galit o kaming mga saksi ni Jehovah sa mga homosexual. Isa pa, hindi po particular na tinawag pansin ng Bible yung mga homosexual bilang isang grupo na dapat kapuotan or kasuklaman ng mga Kristiyano. Ang hindi po kami sang-ayon, ma'am, sa ginagawa nila, hindi sa kanila. At bakit naman? May pamantayang moral po kasi ang Diyos na nasa Biblia. Maliwanag po na sinasabi sa Bible na nilayon lang ng Diyos yung pagtatalik para sa isang lalaki at isang babae na mag-asawa. At may hatol din po yung Bible laban sa mga nakikiapid na kapit kapwa sa homosexual at heterosexual. Okay, sige. Ipakita mo ngayon sa akin sa Bible kung saan yan mababasa. Sakto, ma. Meron po akong downloaded Bible dito sa phone ko. Ayan. Gusto ko pong ipabasa sa inyo. Sabi po dito, huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki kung paanong sumisiping ka sa isang babae. Iyon ay kasuklam-suklam na gawain. Ay nako, hindi ko talaga maintindihan. Ang alam ko, nagdi-discriminate kayo ng mga tao. Ang totoo, hindi po, ma'am. Ang ayaw po namin yung ginagawa nila, hindi mismo sila. Pwede ba naman yun? Opo, ang totoo, sinusunod po namin yung nakaulat dito sa unang Pedro 2:17. Ang sabi po dito, bigyang dangal ang lahat ng uri ng tao. Kaya kami pong mga Kristiyano ay hindi nasusuklam o napupuot sa mga homosexual o nagdi-discriminate sa kanila kasi binibigyang dangal po namin yung lahat ng uri ng tao. Kasama na po sila. Ay nako, sige na. Lagay mo na lang dyan, pumunta ka na sa HR. Bigyan ko po kayo ng example pala, ma'am. Ito, common topic po ito sa mga tao ngayon na pwedeng magkaiba yung pananaw natin, yung tungkol sa paninigarilyo. For example, ma'am, ayoko pong manigarilyo. Isipin ko pa lang yun, nandidiri na ako. Pero for example, kayo po, naninigarilyo at iba yung pananaw nyo. Hindi ko po kayo huhusgahan sa pananaw ninyo kung paanong sigurado din po ako na hindi nyo rin po ako huhusgahan sa pananaw ko. Ganyan din po, ma'am, yung magkaibang pananaw natin sa homosexuality. Alam mo, tapos na ako dyan eh. Bigay mo na lang din sa HR yan. Ayoko na mabasa yan. Sige po, ma'am. Salamat po sa pakikinig niya sa akin, ma'am. At salamat din po kasi pinayagan niyo po ako na hindi umattend sa company event next weekend. Sige po, punta na po ako sa HR. Thank you po ulit. Gano'n na kaya kahaba ang naisulat ni Sister Arguelles. Maraming salamat, Sister Homok. Ganon din sa iyong partner na si Sister Arguelles sa inyong mahusay na pagganap ng bahagi. Tinignan natin si Sister Homok sa Aralin 6 ng brochure na mahalin ang mga tao sa paksang hindi natatakot. Binanggit dito na maging matapang pero magalang pa rin at maingat. Paano ito ipinakita ni Sister Homok? Isa-isahin natin. Binanggit dito na huwag makipagtalo. Nakita ba natin si Sister Homok na nakipagtalo sa boss niya? Kahit galit ito? Hindi. Pero ano yung ginawa niya? Nakita natin na matapang, at magalang at maingat na ipinaliwanag ni Sister Homo kung ano ang paniniwala niya base dun sa Biblia sa homosexualidad sa boss niya. Yan yung ginawa ni Sister Homo. Binanggit din dito na kung ayaw makinig ng kausap mo sa mabuting balita o mukhang delikado ang sitwasyon, magalang na umalis. Bagamat nakinig naman yung boss ni Sister Homo kahit nagsusulat, pero nakita natin na talagang hindi siya sumasang-ayon. Pero ano yung ginawa ni Sister Homo? Nakita natin na magalang siyang nagpaalam
at nagpasalamat siya sa pakikinig ng boss niya. Naging magalang at naging mabait siya. Magandang tularan natin ito kapag nagpapaliwanag tayo sa ating paniniwala sa iba, maging matapang, pero magalang at maingat pa rin. Muli, maraming salamat po sa inyong bahagi. Nais niyo po bang pasalamatan yung ating mga estudyante sa kanilang pagganap ng mga atas? Okay, nasa huling programa na tayo ng ating pagpupulong. Ito po yung pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo muna ay aawit ng song number 131 na may pamagat, Ang Pinagsama ng Diyos. Halaw ito sa Mateo 19:5. Kung angkop sa inyong kalagayan, pakisuyong tumayo tayong muli at sama-sama nating awitin ang song number 131. Ano ba ang pwedeng gawin ng mga mag-asawa para mapanatili nilang masaya ang kanilang pagsasama? Alamin natin ang isang sekreto sa paksang patuloy na magpakita ng pagmamahal sa asawa mo. Tatalakayin sa atin ito ni Brother Rodrigo Loreto. Pakisuyo po. Patuloy na magpakita ng pagmamahal sa asawa mo. Ipinakikita dito yung pagiging mag-asawa. Pero alam natin na para masimulan ng pag-aasawa, ito ay nagpapasimula doon sa kasalan. Yung kasalan naman, ito isang napakasayang okasyon sa dalawang puso na nagmamahalan. At yung mga ikakasal, talaga namang napakasaya. Naranasan niyo ba yun? Yung mga may asawa na? Kaya naman, paano kaya yung kasayahan ay mapapanatili ng mag-asawa? Merong binanggit na 2 punto sa ating pag-uusapan ngayon. Una, ay kailangan na patibayin yung pinakamahalagang pundasyon sa pag-aasawa. Ano yun? Yung pag-ibig o pagmamahal sa bawat isa. At yung pangalawa, ay tularan natin yung mga nagbigay ng mahuhusay na halimbawa sa Biblia, sa kasulatan. Isa na dyan sila Rebecca at saka si Isaac. Alam ba nyo na binanggit na kahit na 30 taon na sila na kasal, meron pa rin silang paglalambingan o pagmamahalan sa isa't isa. Kaya napakahalaga na dapat makita rin sa mga may asawa sa ngayon. Pero paano yun? May gagawa, paano yung sa katuparan? Alam natin na ang pag-asawa ay pagsasama ng 2 magkaibang tao. Magkaibang ugali, tradisyon, kultura. At nakikita natin na sa bandang huli, mayroong malaking hamon na nandoon na pwedeng magbanggaan yung isa't isa. Kaya paano posible na
ang buhay may asawa ay maging maligaya. Meron tayong papanoorin na video na makatutulong sa atin para magawa ito. Pakisuyo sa video. Nangyari na rin ba sa inyo to? Sa sobrang busy nyo sa araw-araw, siguro dahil sa trabaho, o baka sa mga panggambala, hindi na kayo ganun ka-close sa asawa ninyo. Baka napapalayo na ang loob ninyo sa isa't isa kasi bihira na kayong mag-usap. Baka maramdaman ninyo na hindi kayo pinapahalagahan. Kaya hindi na maganda yung pakikitungo ninyo sa isa't isa. O baka wala na kayong pakialam sa sexual na pangangailangan ninyong mag-asawa. Kung dati, in love kayo, baka ngayon pinagtitiisan nyo na lang ang isa't isa. Paano to maiiwasan ng mga mag-asawa? Magandang isabuhay natin ang prinsipyo sa Gawa 20:35. May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Pero paano natin malalaman yung kailangan nating gawin para maramdaman ng asawa natin na mahal natin sila? Tanungin natin yung asawa natin. Yun ang pinakamagandang paraan. Ano bang kailangan nila para maramdaman nilang mahal natin sila? Mas gusto ng ilan na pinapakinggan silang mabuti ng asawa nila kapag nagkukwento sila. Gusto rin nilang naririnig kung gaano sila kamahal ng asawa nila. Mahalaga naman sa iba kahit yung simpleng holding hands. Masaya naman yung iba kapag may quality time silang mag-asawa. Na-appreciate naman ng ilan yung pagtulong ng asawa nila sa mga gawaing bahay. Pero anuman yung mapag-usapan ninyo, o kahit makita mo yung kakulangan o pagkakamali ng asawa mo, gawin mo pa rin yung mga bagay na alam mong magpapasaya sa kanya. Para maramdaman niyang mahal at na-appreciate mo siya. Kung gagawin natin ang lahat para maramdaman ng asawa natin na mahal natin sila, yan din ang gagawin nila sa atin. Isa lang ito sa mga sekreto para maging masaya ang mag-asawa. Pwede ninyong i-pause ang video at sagutin ang 3 tanong na ito. Sabihin ninyo sa isa't isa ang talagang nararamdaman ninyo. Ano man ang sabihin ng asawa nyo, makinig kayo sa kanya at subukang huwag mga tuwiran. Pagkakataon ito para malaman ninyo ang talagang nararamdaman ng isa't isa. Kaya usap na kayo ngayon ng asawa ninyo. Kaya yung mga mag-asawa ay mayroong assignment mamaya, no? Pag uwi ninyo, i-post ninyo yung tanong na yon, tapos itanong nyo sa asawa ninyo. Ang sa ganon, magkaroon ng higit pa na pakikipag-usap sa isa't isa. Pero meron tayong tanong para sa inyo. Ito yung tanong para sa lahat, ano?
Bakit posibleng lumayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa? Brother Rabanes. Sinisikap ng masamang sistema ng sanlibutan ito na paglalayuin ang damdamin ng mag-asawang pinagbuklo ng Diyos. Halimbawa, maliban sa sekular na trabaho na halos umuubos ng oras, nariyan ang makabagong gadget na umuubos ng natitirang oras ng mag-asawa na literal talagang pinaghiwalay kahit nasa loob ng bahay. Kapag hawak na ng mag-asawa yung kanilang gadget, parang may sarili na silang mundo na kapag nag-uusap, di na nga marinig yung sinasabi dahil may sarili silang ginagawa na literal na nagpapalayo sa kanilang damdamin. And then, yung mag-asawa, may pagkakataong mag-usap pero lagi nagsi-cellphone, nag-gadget, hindi naman maabala isa't isa, no? Ano pa, nakita natin doon sa video. Sister, pakisuyo kay Sister. Minsan po pakiramdam ng bawat isa hindi na po sila pinapahalagan. Yeah, tama, no? Yan ang hindi pinapahalagan, no? Ano pa yung nakita ninyo na makatutulong? O yung nakita ng problema sa mag-asawa? Sister Amor. Dahil sa sobrang busy po sa araw-araw, halos wala na po silang time mag-usap. Tama, no? Masyadong busy. Ngayon sa pangalawang tanong, ano yung pwedeng gawin ng mag-asawa para maparamdam na mahal nila ang isa't isa? Ano naman yung pwedeng gawin? Sister Loreto? Sa diwa po ng Gawa 2035, ang pagiging mapagbigay po. So, bawat isa sa mag-asawa pwedeng magbigay ng panahon, pwede rin magbigay ng komendasyon, o kaya kung salat man sa material, pwede naman magbigay ng mga simpleng mga bagay na ikatutuwa ng bawat isa. Salamat. Brother Pailagot. Yung pagtulong sa gawaing bahay. Habang naglalabas si Irene, ako naman yung nagluluto. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Wala na tayong oras. Ibalik natin sa chairman. Maraming salamat, Brother Loreto, sa nakapagpapatibay na bahagi. Napatibay ba kayo, mga asawang lalaki at basawang babae? Tsak iyon. Kaya patuloy na magpakita ng pagmamahal sa ating mga asawa. Ngayon na mas lalo pang titibay ang pagsasama ng mag-asawa dahil sa isa pang video mapapanood natin. Ang pamagat ng video ay patibayin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa para ito sa lokal na pangangailangan. Marami kaming mabubuting kaibigan sa kongregasyon. Pero napakaraming kailangang gawin. Bakit kaya naiinis si Jessica? Okay, siguro dapat tinanong ko muna siya bago ko tinanggihan yung imbitasyon sa isang hapunan. Pero alam naman niyang napaka-busy ko. Meron akong elders meeting, trabaho, pioneering. Pero sinasabi niyang hindi na kami nag-e-enjoy na magkasama. Siguro tama siya. Minsan kahit magkasama kami, parang di naman talaga kami magkasama. Napakarami naming espiritual na gawain. Pero hindi naman regular ang pampamilyang pagsamba namin. Siguro dinadaya ko ang sarili ko na dahil busy kami sa paggawa ng kalooban ni Jehovah, okay lang na ipagpaliban ito paminsan-minsan.
Nagtalo na naman kami. At natulog ng galit sa isa't isa. Isang bagay na sinabi naming hinding-hindi namin gagawin. Kinabukasan, nagsorry ako kay Jessica at nagsorry din siya. Nang gabing yon sa aming pampamilyang pagsamba, niresearch namin ang Efeso Kabanata 4. Binanggit ng isang artikulo, nakalulungkot, may mga taong mas makonsiderasyon pang makipag-usap sa iba kaysa sa asawa nila. Tamang-tama to sa amin. Pagkatapos, binasa namin ang Efeso 4:31 at 32. Ang lahat ng mapait na saloobin at galit at puot at hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo, pati na ang lahat ng kasamaan, kundi maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin na may pagiliw, lubusang nagpapatawaran sa isa't isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusang nagpatawad din sa inyo. Nangako kami na sisikapin naming maging maibigin at mabait ang pananalita at tono ng boses namin. Pinag-aralan din namin ang ulat ng Biblia tungkol kina Aquila at Priscilla na magandang halimbawa para sa mga mag-asawa ng pagiging isang laman. Magkasama sila sa tahanan, trabaho, at sa ministeryo. Kaya na-realize namin na kailangan namin maging mas malapit bilang mag-asawa. Mula nun, lagi na kami magkasama. Busy pa rin kami sa spiritual na mga gawain, pero hindi dahilan ng mga ito para pabayaan ang ugnayan naming mag-asawa. At ngayon, hindi lang kami mag-asawa, kundi mag-best friend pa. Maraming salamat sa napakagandang bidyong napanood natin. Ngayon ay tungo na tayo sa huling bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano. Ito yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Bahagi ito ni Brother Kevin Simon. Ang kanyang paragraph reader ay si Brother Relox. Pakisuyo. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang saklaw ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay sa Gawa 12, mga talatang 12 hanggang 25. Pag-uusapan natin ngayon yung sumunod na mga nangyari pagkatapos ng kamangha-manghang paglaya ni Pedro sa kulungan. Pag-usapan natin ang ating subtopic, nakita nila siya at gulat na gulat sila. 13 to 15. Habang nakatayo si Pedro sa madilim na lansangan, iniisip niya kung saan siya pupunta. Nagpasa siyang pumunta sa bahay ng isang Kristiyanong nangagngalang Maria na nakatira sa malapit. Lumilitaw na isa siyang may kayang biyuda at mayroon siyang bahay na sapat ng laki para sa pagtitipon ng kongregasyon. Siya ang ina ni Juan Marcos na binanggit sa ulat na ito ng mga gawa sa kauna-unahang pagkakataon at na itinuring ni Pedro bilang anak ng maglaon. Maghahating gabi na noon pero sa bahay pa rin ni Maria ang marami sa kongregasyon ngayon at marubdob na nanalangin. Walang pagsalang nananalangin sila para sa paglaya ni Pedro, pero hindi nila inaasahan ang magiging sagot ni Jehovah. Kumatok si Pedro sa pinto sa may bakuran ng bahay, isang alilang babae na nagngangalang Roda, isang karaniwang pangalang Griego na nangangahulugang Rosas, ang pumunta sa pinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Boses iyon ni Pedro. Sa halip na pagbuksan si Pedro, patakbo siyang bumalik sa loob ng bahay at pilit niyang kinumbinsi ang kongregasyon na nasa labas si Pedro. Sinabi nilang nababaliw siya
pero nagpumilit pa rin siya. Iginigiit pa rin niya na totoo ang sinasabi niya. Dahil inisip ng ilan na baka nga may narinig siya, sinabi nila na posibleng anghel iyon na kumakatawan kay Pedro. Katok pa rin ang katok si Pedro hanggang sa wakas, lumabas sila at binuksan ang pinto. Pagkabukas sa pinto, nakita nila siya at gulat na gulat sila. Kinailangan silang patahimikin ni Pedro para maikwento niya ang nangyari sa kanya. Masabi sa kanila na ibalita ito sa alagad na si Santiago at sa mga kapatid at makaalis agad para hindi siya maabutan ng mga sundalo ni Herodes. Umalis si Pedro para ipagpatuloy sa mas ligtas na lugar ang tapat niyang paglilingkod. Maliban sa papel na ginampanan niya sa paglutas sa issue tungkol sa pagtutuli, gaya ng binanggit sa Gawa, Kabanata 15, hindi na siya muling binanggit sa ulat. Nakapokus na ngayon ang aklat ng mga gawa sa gawain at mga paglalakbay ni Apostol Pablo. Gayunman, makakatiyak tayong pinatibay ni Pedro ang pananampalataya ng mga kapatid sa bawat lugar na pinuntahan niya. Tiyak na iniwan niyang napakasaya mga kapatid na iyon sa bahay ni Maria. Maraming salamat po. Tanong sa A. Ano ang naging reaksyon ng mga miyembro ng kongregasyon na nasa bahay ni Maria nang dumating si Pedro? Ano ang reaksyon? Sister Babe Samson sa Zoom. Pakisuyo po. Ayon sa ulat ng Gawa 12:16, nung pagkabukas ng pinto, nung binuksan na nila yung pinto, tapos nakita nila si Pedro, gulat na gulat sila. Tama. Maraming salamat po. Hindi magbigay tayo ng background kung bakit ba gulat na gulat sila. Kaninong bahay? Nasa ang bahay yung mga kapatid? Sino may-ari nun? Sister Luz Loreto, pakisuyo. Pangalan po ay Maria, yung may-ari ng malaking bahay na yun. Tama po. Sino ba siya? Brother Ongking ko, pakisuyo. Binanggit doon sa insight na 6 yung may pangalang Maria at isa siya roon. At binanggit na si mayaman, may kaya at biyuda. Wala namang binanggit talagang spesifiko, pero sa insight, pinaliwanag na siya ay biyuda kasi hindi binanggit na bahay ng asawa niya, kundi bahay ni Maria. At ikalawa, may kaya kasi meron siyang kasama sa bahay. Tapos, sapat yung laki ng lugar niya para doon magpulong ang kongregasyon. So, yun ang basis kaya sinabi sa script sa ating libro na may kayang biyuda. Kaya makita natin kung paano mag-research yung organisasyon sa mga impormasyong ito. Maraming salamat po. Oo nga, no? So, nagkaroon na tayo ng background. Mukhang maganda-ganda din ang bahay nila, no? Sister Doom, pakisuyo. At siya ang ina ni Juan Marcos na binanggit dun sa ulat ng mga gawa. Maraming salamat. Ano ang ginagawa nila sa bahay ni Maria? Brother Milky Domingo. Kahit maghating gabi na, yung mga Kristiyano doon, Kristiyanong congregation, marami sa kanila ang marubdom na nananalangin at marahil pinapanalangin nila si Pedro kasi alam nila baka mamamatay na sa bilangguan. Kaya kita natin kung paano sila nagiging gulat na gulat nung si Pedro ay pumasok at nakita nila siya malaya na. Maraming salamat po. Oo nga, no? Sabi dun sa mga naunang para po, hindi na alam ni Pedro ang mangyayari sa susunod na araw. At napakahigpit, no, nung kanyang mga bantay. Kaya mukhang, paano kayang mangyayari kay Pedro? Hindi pagpatuloy natin ang istorya. Kumakatok na si Pedro sa labas. Sino ang karakter na lumapit sa pinto? Sister Millet, ang king ko. Si Roda yun. Tama. Ano ang reaksyon ni Roda? Ano ang reaksyon? Hindi ko siya tatawagin Sister Roda. Sister Mariel, pakisuyo. Hindi po siya makapaniwala na narinig niya yung boses ni Pedro. Kaya yung ginawa niya sa halip na pagbuksan si Pedro, tumakbo po siya pabalik dun sa loob para kumbinsihin yung kongregasyon na nasa labas si Pedro. Tama. Sinasabi niya na ngayon, nasa labas si Pedro. Anong reaksyon ng mga kapatid? Anong reaksyon nila? Pakisuyo po, Sister Henyo. Sinabi nga nila na baka nababaliw na si Roda. Kasi si Pedro alam nila nakakulong, di ba? Tapos isa pa,
may nagsabi rin na baka yun ay nagkukunwaring anghel na anghel ngayon na nagkukunwaring si Pedro. Kaya hindi nila pinagbuksan yung pinto. And then, nung kumatok uli, saka na lang nila pinagbuksan. Maraming salamat po. At nung pinagbuksan nila, sino nga ang nakita nila? At anong naging reaksyon nila doon? Pakisuyo po, Sister Arlene. Pagbukas nga nila ng pinto, nakita nila si Pedro at gulat na gulat sila. Tama, sila ay gulat na gulat. Nakapasok na si Pedro sa bahay. Ano ang kalagayan sa loob ng bahay? Kitang-kita na nila si Pedro, kasama na nila. Ano nang nangyayari sa loob ng bahay? Brother Mario Rilox, pakisuyo. Dahil nga sa tindi ng gulat ng mga nakakita kay Pedro, kaya naging magulo yun. Kaya kinailangan pang patahimikin ni Pedro para naikwento niya yung sa kanya. Tama. Na-imagine niyo po ba, no, mga kapatid, pag meron tayong na-miss na kapatid, tapos dumating sila ulit sa kongregasyon, parang kailan lang naramdaman natin yan, ano? Excited ang lahat. Kaya naman, ano ang ginawa ni Pedro? Ano ang mga sumunod na ginawa ni Pedro? Brother Milky Domingo. Kasi dito pinatahimik sila para maikwento niya sa kanila kung ano nangyari. Kasi nagmamadali rin siya eh. Kasi baka mabot na siya ng mga sundalo na naghanap sa kanya. Kaya kailangan na gawin niya mabilisan yon para sa makalis kagad at makapunta sa isang ligtas na lugar. Tama po. Maraming salamat. Brother Angkingko, pakisuyo. Pag maingay ba ito? Kaya siguro siya. Kaya maingay. Tama. Wait lang. Magkukwento muna ako. Pagkatapos ng pagkukwento ni Pedro, ano na ang ginawa niya? Tapos na siyang magkwento ng mga kamangha-manghang pangyayari. Ano na ang ginawa niya? Brother Mario Rilox, pakisuyo. Umalis din kaagad siya para magampanan niya pa rin yung kanyang paglilingkod. Maraming salamat po. Ibangon natin ang question B. Saan na ngayon nakapokus ang aklat ng mga gawa? Sister Rhoda de la Cruz. Nakapokus po ito sa gawain at mga paglalakbay ni Apostol Pablo. Tama, maraming salamat. Pero anong tulong ang patuloy na ibinigay ni Pedro sa kanyang espiritual na mga kapatid? Pagpapatuloy ng tanong. Malis na siya doon. Sister Spy Rabanes. Tsak na iniwan po niyang napakasaya yung mga kapatid doon sa bahay ni Maria at sa bawat lugar po na pinuntahan niya, pinatibay din niya yung pananampalataya ng mga kapatid. O, tiyak na napatibay ang mga kapatid na iniwanan niya sa bahay ni Maria. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay. Dito tayo sa 16. Kung minsan, higit sa inaasahan ng mga lingkod ni Jehovah, ang ibinibigay niya sa kanila at nakapagdudulot ito ng nag-uumapaw na kagalakan. Ganyan ang nadama ng espiritual ng mga kapatid ni Pedro noong gabing iyon. Ganyan din marahil ang nadarama natin kapag nakatatanggap tayo ng mayamang pagpapala mula kay Jehovah sa ngayon. Sa hinaharap, makikita natin ang pangglobong katuparan ng lahat ng pangako ni Jehovah na hindi natin lubos maisip sa ngayon. Kaya't hanggat nananatili tayong tapat, makaasa tayong magiging maligaya ang ating kinabukasan. Salamat po. Tanong sa 16, bakit tiyak na magiging maligaya ang ating kinabukasan? Sister Muyo. Lynn, pakisuyo. Kasi ngayon pa lang, nagiging maligaya tayo dahil dun sa mga mayamang pagpapalang natatanggap natin mula sa Diyos na Jehovah, spiritual at material. Kaya mas magiging maligaya tayo sa hinaharap kasi makakaranas na tayo ng panglubong katuparan ng mga pangako ng Diyos na Jehovah hanggat nananatili tayo tapat, maligayang kinabukasan. Maraming salamat po. Brother Tuazon, pakisuyo. Kung minsan ay higit pa sa inaasahan ng mga kapatid yung ibinibigay ng Diyos na Jehovah. Katulad nung nangyari kay Pedro na nalangin sila at bigla sila nagulat na pinalaya si Pedro. Kaya sa kinabukasan natin, yung mga pagpapalang tatamasahin natin doon ay higit pa sa inaasahan natin. Kaya talagang magiging maligaya tayo. Tama. Maraming salamat po. Oo nga, no? Nananalangin lang sila, pero sumunod ng mga minuto, nasa harapan na nila. Karagdagan, Sister Jen Homok, pakisuyo.
Kasi ngayon pa lang, kapag tinatalakay yung mga pagpapala na tatamasahin natin, masayang-masaya na tayo eh. Nag-uumapaw na yung nadarama natin. Di lalo na kung nandun na talaga tayo sa panahon na yon. Baka talagang lahat ng mga negative o hindi magandang mga pangyayari, burado na. Sa sobrang saya natin, nag-uumapaw talaga yung kagalakan. Tama. Naalala ko tuloy yung isang teksto sa awit, para tayong nananaginip. Siguro, dahil nakikita na natin ang katuparan ng mga pangako ni Jehovah. Kaya para maging maligaya ang ating kinabukasan, ano ang determinado natin na dapat gawin? Sister Lenny Kapampangan, pakisuyo. Kailangan po nating manatiling tapat. Tama. Ipagpatuloy pa natin sa susunod na subtopic, sinaktan siya ng anghel ni Jehovah. 17-18. Nang gilalas din si Herodes sa pagkakatakas ni Pedro, pero hindi niya ito ikinatuwa. Isang puspusang paghahanap ang agad na ipinag-utos ni Herodes. Pagkatapos, pinagtatanong ang mga gwardyang nagbantay kay Pedro. Iniutos niya na parusahan ang mga ito. Malamang na ibig sabihin, patayin ang mga ito. Talagang walang awa si Herodes Agripa. Mapaparusahan kaya ang malupit na lalaking ito? Malamang na napahiya si Agripa dahil nabigo siyang ipapatay si Pedro. Subalit di nagtagal ay nakakita siya ng pagkakataong makabawi sa kanyang kahihiyan. Sa isang okasyon, naroroon ang ilan sa kanyang mga kaaway na gustong makipagpayapaan sa kanya. Tiyak na sabik siya ngayong magtalumpati sa harap ng maraming tagapakinig. Iniulat ni Lucas na bilang paghahanda, nagsuot si Herodes ng magarbong kasuotan. Ayon sa Hudyong historiador na si Josephus, ang kasuotan ni Herodes ay yari sa pilak, anupat kapag tinatamaan ng liwanag ang hari, nagniningning siya sa kaluwalhatian. Nagtalumpati ang pasikat na politiko. Binola naman ng mga tao si Herodes sa pagsasabing, tinig ng isang Diyos at hindi ng tao. Maraming salamat. Tanong po sa 17-18, anong mga pangyayari ang humantong sa labis na papuri ng mga tao kay Herodes? Sister Amordum, pakisuyo. Dahil gustong makabawi ni Haring Herodes sa kahihiyan, sa isang espesyal na okasyon, naroon ng ilang kanyang mga kaaway na gustong makipagpayapaan sa kanya. At nagsuot si Herodes ng magarbong kasuotan. At ayon sa Hudyong historiador na si Josephus, ang kasuotan ni Herodes ay yari sa pilak na kapag tinatamaan ito ng liwanag, nagniningning ang hari sa kaluwalhatian. At nang nagtalumpati siya sa harap ng mga tao, binola siya ng mga tao at sumigaw na tinig ng isang Diyos at hindi ng tao. Maraming salamat. Umatras tayo ng kaunti. Ano ang reaksyon ni Herodes nung malaman niya na nakatakas si Pedro? Sister Kim Kayago. Hindi niya nga po ito kinatuwa at agad na ipinag-utos ang isang puspusang paghahanap po kay Pedro. Tapos yung mga gwardyang nagbantay rin po kay Pedro, ipinag-utos niya na parusahan o patayin pa nga. Tama. Brother Loreto, pakisuyo po. Maraming salamat po. Yung pagkatakas ni Pedro, yun ay isang malaking kahihiyan, insulto. Yun ay isang malaking, pag ano kay Herodes, bakit kinatakasan ng isang bilanggo na katulad ni Pedro? Kaya dahil sa ingordyado ng gusto, lumalabas na nagalit siya ng lubusan doon sa mga gwardya. Kaya maalala natin, maaaring pinapatay sila. Yung naalala natin yung kay Pablo dati na gustong patay ng gwardya yung kanyang sarili kasi may papapatay din siya pagka nakatakas sila Pablo. Kaya makikita natin yun na ito'y isang napakalaking pagkapahiya kay Herodes. Tama, maraming salamat po. Kaya naman, gusto niyang baliktarin ang sitwasyon. Kaya humantong tayo doon sa pagiging proud ni Herodes. Bilang pagdiriin, papaano dinescribe ni Josephus yung kasuotan ni Herodes? Sister Loreto, pakisuyo. Na yung kasuotan daw po ni Herodes ay yari sa pilak. Ano pat kapag tinamaan ito ng liwanag,
nagniningning iyon sa kaluwalhatian. So para siyang sigurong anghel na lumiliwanag dahil sa kasuotan niya. Tama. No? Kung mai-imagine ninyo, nandun siya sa malayo, kita siya ng lahat ng mga tao, pagkatapos nasisinagan siya, para siguro siyang kumikinang doon sa kanyang kasuotan. Kaya ano yung pambobola ng mga tao na sinabi kay Herodes? Paano hinipan, wika nga, ang ulo ni Herodes ng mga tao? Pakisuyo po. Sister Umpakan. Kaya dahil dun sa magarbong kasuotan niya, inakala ng mga tao na nung nag-speech na siya, tinig ng Diyos, sabi nila, at hindi ng tao. Yan. Parang angat na ngayon itong si Herodes. Pero merong isang bagay na nangyari sa kanya. Ipagpatuloy natin. Dito tayo sa 19 at 20. Para lang sa Diyos ang gayong kaluwalhatian at nagmamasad ang Diyos. May iwasan sana ni Herodes ang kapahamakan kung sinaway niya ang mga tao o kung tinutulan man lang sana niya ang sinabi nila. Sa halip, siya ay naging buhay na halimbawa ng kawikaan. Ang pagmamataas ay umahantong sa pagbagsak. Agad siyang sinaktan ng anghel ni Jehovah, ano pat naging sanhi ng kakilakilabot na kamatayan ng ubod yabang at mapagmataas na lalaking ito. Si Herodes ay kinain ng manguuod at namatay. Iniulat din ni Josephus na bigla na lang nagkasakit si Agrippa at nainamin ng haring ito na buhay niya ang naging kapalit ng pagtanggap sa papuri ng mga tao. Isinulat ni Josephus na 5 araw na naghirap si Agrippa bago siya nalagutan ng hininga. Kung minsan, waring hindi naman napaparusahan ang di makadiyos ng mga taong gumagawa ng masama, hindi natin ito dapat ikagulat. Yamang ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Subalit kung minsan nababahala ang tapat ng mga lingkod ng Diyos na kapag tila nalulusutan ng masasamaang katarungan, ito ang isang dahilan kung bakit nakaaaliw ang mga ulat na gaya nito. Sa diwa, nakikita natin kumikilos si Jehovah, ano pat ipinapaalaala sa lahat ng lingkod niya na siya ay maibigin sa katarungan. Sa malaot madali, mananaig ang kanyang katarungan. Salamat po. Tanong sa 19:28. Bakit pinarusahan ni Jehovah si Herodes? Sister Beryl Balingit. Pakisuyo. Kasi naging mapagmataas po siya. Imbis na suwayin o tutulan man lang yung sinabi ng mga tao, tinanggap po niya yung labis na papuri at kaluwalhatian na dapat lang kay Jehovah. Tama. Kaya merong kahihinatnan ang ganitong klase ng pag-uugali. Ayon kay Josephus, ano ang nangyari kay Herodes? Brother Amkinko, pakisuyo po. Inulat niya na biglang nagkasakit si Agrippa at inamin ng hari ng ito'y buhay pa na kaya nangyari sa kanya yun dahil tinanggap niya yung papuri ng mga tao. At binanggit na 5 araw na naghihirap si Agrippa bago siya nalagutan ng hininga. Dating alam ko nung araw na yun namatay pero hindi pa actual namatay no, kundi meron tayong additional information galing sa history. At maganda ito, nakakadagdag na impormasyon sa atin. Tama po, maraming salamat doon. Nag-research din ako kanina eh. Paano ba namatay si Herodes? Eksakto, parehas ng binanggit ng ating aklat, yung nasa history. Kaya nakikita natin na talagang tumpak ang ginagamit natin sa pag-aaral sa Biblia. Sa footnote, ano yung kakilakilabot na sinapit ni Herodes? Sister Loreto, pakisuyo po. Binanggit po sa footnote na isinulat ng isang doktor at author na ang mga sintomas na inilarawan ni Josephus at ni Lucas ay maaaring dulot ng mga roundworm na bumabara sa bituka at pwedeng ikamatay ng biktima. So yung gayong mga bulati o roundworm ay isinusuka kung minsan o kaya'y gumagapang palabas ng katawan ng pasyente kapag namatay ito. So ganito yung sinabi ng isang referensya. Dahil Dr. si Lucas, na ilarawan niyang mabuti ang kakilakilabot na kamatayan ni Herodes Agrippa. Tama. At lumabas din yan sa history. Kung isi-search nyo yan, merong mga worms na ipinakitang mga pictures na posibleng ganun nga ang uri. No?
na sakit na nagkaroon si Herodes. Sabi, bakit nakaaaliw sa atin ang ulat tungkol sa biglang pagkamatay ni Herodes Agripa? Bakit daw ito nakaaaliw? Sister Homok, Jen, pakasuyo. Kasi minsan may mga panahon na parang yung mga gumagawa ng masama, hindi sila napaparusahan. Kaya naman, minsan yung mga lingkod ng Diyos parang nalulusutan lang ng masasama yung katarungan. Kaya dahil sa ulat na ito, makikita natin na talagang kumikilos ang Diyos na Yehova at pinapaalala nito sa atin na maibigin ang Diyos na Yehova sa katarungan. Kaya mananaig pa rin yung katarungan. Tama. Marami pong salamat. Pumunta tayo sa huling para po, 21. Nagtatapos ang ulat na ito sa isang lalong nakapagpapatibay na aral. Ang salita ni Jehova ay patuloy na lumalaganap at marami ang nagiging mananampalataya. Ang ulat ng pagsulong na ito tungkol sa paglawak ng gawaing pangangaral ay nagpapaalaala sa atin kung paano pinagpapala ni Jehova ang gawaing ito sa makabagong panahon. Maliwanag na ang ulat sa Gawa Kabanata 12 ay hindi lamang tungkol sa pagkamatay ng isang apostol at sa pagtakas naman ng isa pa. Ito'y pangunahin ang tungkol kay Jehova at sa paghadlang niya sa mga pagtatangka ni Satanas na lipulin ang kongregasyong Kristiyano at pahintuin ang masigasig na pangangaral nito. Nabigo ang mga pagsalakay na iyon dahil ang lahat ng gayong pakana ay sadyang mabibigo. Sa kabilang dako naman, ang mga pumapanig kay Jehova at kay Hesukristo ay bahagi ng isang gawaing hindi kailanman mabibigo. Hindi ba't nakapagpapatibay ito sa atin? Isa ngang malaking pribileyo na tumulong sa pagpapalaganap ng salita ni Jehova sa ngayon. Maraming salamat, Brother Manuel Rilox, sa mapuwersa na pagbasa ng ating mga parapo. Ano ang pangunahing aral na makukuha natin sa Gawa Kabanata 12 at bakit ito nakaaaliw sa atin sa ngayon? Saan nakatutok ang Kabanatang 12? Tanong natutuhan natin dito. Brother Noli Rabanes, pakasuyo. Ang pangunahing aral ay ang tagumpay ng layunin ni Jehova na hindi mahadlangan kahit si Satanas pa ang kikilos dahil nandyan ang banal na espiritu, nandyan din mga kapatid na nananalangin sa tagumpay ng layunin ng Diyos na Jehova. Hahadlangan man sa Satanas, ngunit mananalo pa rin si Jehova. Ngayon, minsan sa ating personal ay para na rin tayo nanghihina, pero andyan pa rin si Jehova na tutulong sa atin upang gamitin niya tayo, magamit natin ang lakas natin para makibahagi sa tagumpay ng layunin ni Jehova na ipalaganap ang mabuting balita. Tama. Brother Excel Lito Awaaw, pakisuyo. Nakapokus to sa gawaing pangangaral ng mga lingkod ng Diyos na Jehova at nakakapagpatibay kung paanong tinutulungan ni Jehova ano man ang mangyari, nasa maganda o mahirap na kalagayan, nakakapagpatibay ito sa atin ngayon na sa kabila ng mga pagsalansang, pag-uusig, makakaasa tayo anumang kalagayan natin, nasa mahirap, nasa maginhawang kalagayan, nariyan ang Diyos na Jehova para tulungan tayo. Maraming salamat po. Hihiramin ko yung huling sentence ng 21. Isa ngang malaking pribilehiyo na tumulong sa pagpapalaganap ng salita ni Jehova sa ngayon. Oo, gawin natin ang ating buong makakaya para maging isa sa mga nagpapalaganap ng salita ng Diyos na Jehova. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Simon, sa pangangasiwa ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Maraming salamat din sa mga kapatid nating naghanda ng kanilang mga komento. Dito na natatapos ang ating buong programa sa gabing ito. Nais niyo po bang pasalamatan yung mga kapatid nating naghanda at gumanap ng kanilang mga bahagi? Siyempre, naging matagumpay yung ating pagpupulong dahil ito sa tulong ng ating Diyos na Yehova. Kaya karapat-dapat natin siyang pasalamatan. Kaya sa kabuuan ng ating pagpupulong, ano ba yung ating natutuhan? Kanina sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, sa 10 minutong pahayag, napakagandang pagpapala na tatamasahin ng mga tao dahil sa makasagisag ng kasal ng hari na si Jesus at ng nobya ang 144,000. Anong pagpapala? Kasiyasiyang kapayapaan sa buong lupa,
mawawala na ang kasalanan at kamatayan. Magkakaroon ng magandang kaugnayan sa Diyos. Lahat tayo, tiyak na gustong-gustong matamasa ang pagpapalang iyon. Kaya pinasisigla tayong lahat na sabihin sa lahat ng tao ang mabuting balita tungkol sa Hari, si Jesucristo. Tsak na natuto din tayo sa ating mga estudyante kung paano tayo makikibagay kapag nagpapatotoo. Huwag ipilit yung pagsang pinaghandaan natin, kundi pwedeng gumamit ng paksa na posibleng iniisip ng iba sa panahong iyon. Ganun din, natuto din tayo na maging matapang pero magalang at maingat kapag ipinapaliwanag natin yung paniniwala natin sa iba. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, sa mga mag-asawa, ano yung isang sekreto para mapanatili ninyong masaya ang inyong pagsasama? Patuloy na magpakita ng pagmamahal sa iyong asawa. At para magawa ito, gawa 20:35. Mahigit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Kaya gawin natin ang ating buong makakaya para maiparamdam sa ating mga asawa na mahal natin sila. At tiyak na ganun din yung kanilang gagawin sa atin. At sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, nakita natin na kahit anong gawin ni Satanas para hadlangan ang gawaing pangangaral, hinding-hindi po siya magtatagumpay dahil andyan ang Diyos na Yehova para hadlangan siya. Kaya nakapagpapatibay ito sa atin na mas lalong maging masigasig sa gawaing pangangaral. Ano naman yung ating aabangan sa susunod nating pagpupulong? Sa 10 minutong pahayag, tanong ito para sa mga magulang. Mga magulang, paano ninyo mapapatibay ang tiwala ng pamilya ninyo sa organisasyon ni Jehovah? Sa espiritual na hiyas, sasagutin din yung tanong na, ano ang kinakailangan tandaan ng mga Israelita tungkol sa kayamanan nila? Abangan din natin yung pagtalakay sa katangian ni Jesus na hindi natatakot at paano ba natin siya matutularan sa pamumuhay bilang Kristiyano at sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Tatalakayin ng Kabanata 11, yung intro ng Section 4 at mga kahon sa page 86 at 87. Ngayon ay tapusin na natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Awitin natin ang song number 111 na may pamagat, mga dahilan ng ating kagalakan.